So, kumusta mga kanoids? Welcome back sa ating YouTube channel, Pinoy. So ngayong araw na update naman tayo at politika ng ating bansa. So ang video ito is para naman kay Viral Broadcast PH. Sumunod pa mag-out na breaking news. Padilla Quinoyo sinibak sa Senado. Pinagtulungan tanggalin ng mga senador. So yun, panonoorin natin men. Tingnan question mark yan. So tingnan natin kung ano nakapload sa video yun. And then, yeah, kaya na lang din bahalang umusga. So bago natin simulan, Viral Broadcast PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre, courtesy na rin sa Attorney Enzo ata yung nasa video ito. Tapos syempre, our YouTube channel. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So alam niyo naman, parang may umuugong na mga istorya ngayon na parang tatakbong busy daw to si Binoy. Grabe yung trip, di ba? Like, hindi na nga tayo na-satisfied sa pagiging senador niya. Magbibisi pa. Like, what the heck? So, Viral Broadcast PH Pilipinas. Sige, like, comment, share, subscribe is start. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Sunod-sunod ang mga naging kaganapan ngayon ng gobyerno sa patuloy na pagpapanagot sa mga senador at kongresista na sangkot sa mga anomalya sa mga flood control projects. Samantala, si VP Sara Duterte naman ay natataranta na sa impeachment na kinakaharap niya sa mga reklamo sa kanyang paggamit ng kanyang confidential funds at ang naging banta nito sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker habang nasa kanyang social media live. Malaki ang posibilidad na mapapabilis ang pagpasa ng impeachment lalo na at ayon sa Senado kung saan si Soto ang Senate President ngayon ay hindi nila patatagalin at agad nilang aaksyonan ito sakaling maipasa na sa kanila ang nasabing articles of impeachment batay sa nakasaad sa ating Constitution na nagsasabing an impeachment case shall proceed forthwith without delay. Kabaliktaran sa ginawa ng Senado noong 19th Congress kung saan hindi kaagad inaksyonan ng dating Senate President na si Cheese Escudero. At inantay pa na idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang ipinasang impeachment dahil sa violation umano ng 1-year ban. Sa kabila nito ngayong araw sa press conference naman ay inanunsyo ni VP Sara Duterte ang kanyang plano sa pagtakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 presidential elections. So yan yung elections. three things nila. Ipalabas nila na pinupolitika sila. Kasi syempre, kapag kayong politiko, tatakbo, alam na tatakbo kuno, is parang ipapalabas nila nga na sinisiraan. So, yun yung tactic nila. Diba? Parang ang weak ng tactic, diba? Tapos, parang meron pa silang pinapakalat ngayon na maging Vice President nila si Robin. Like, ewan ko talaga paano sila mag-isip. Na ikinagulat ng marami nating kababayan dahil umano sa napakaagang pagdeklara ni Sara Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Ayon sa mga eksperto, ay bahagi umano ito ng estratehiya ni VP Sara at ang kampo nito upang umano'y sindakin ang ating mga mambabatas sa darating na pagboto para sa impeachment cases nito sa plenaryo. Kailangan kasi na makakakuha ng 1/3 na mga boto mula sa Kamara ang nasabing impeachment upang formal na itong maipasa sa impeachment court o ng Senado. Samantala, Senator Jinggoy Estrada, Villanueva Escudero at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ay tiklo na ngayon ng DOJ at Ombudsman. Naglabas ng Whole Departure Order or HDO ang korte para sa kanila upang hindi na makakatakas sa ibang bansa dahil sa mga kaso na kanilang Nakabalik na ba si Bunuan? Di ba parang pumunta yun ng ibang bansa? flood control scam. Takot na din sa ngayon sina Senator Bato de la Rosa na ilang buwan nang nagtatago dahil sa pangamba ng pagdakip sa kanya ng Interpol. Si Senator Bongo at iba pang 5 co-perpetrators na idineklara ng ICC or International Criminal Court noong nakarang araw na umano'y sangkot at ipapaaresto ng ICC dahil sa kasong crime against humanity. Mainit ngayon ang usapin hinggil sa maaaring pag-aresto sa 2 senador at 6 na iba pa sa darating na mga araw. Ayon sa palasyo ay handa silang sumunod sa Interpol at isusurrender ang nasabing co-perpetrators na meron ng arrest warrant. Taliwas sa paninindigan ng ilang senador na dapat dito muna sa korte ng bansa, uusigin sila bago ipadala sa International Court. Sa kaugnay na balita, Senator Marcoleta ay durog at iklop kay retired Associate Justice Carpio hinggil sa banta ni Marcoleta na pakakasuhan umano niya ng treason si Carpio na ayon kay retired Associate Justice Carpio ay kahit first year law student ay alam na hindi maaaring gagamitin ang treason during peacetime. O ito ang aking bibigyan komentaryo. Parang may narinig pa ako na about sa yun eh. Makabayan ba yun? Something like that. Na parang grabe kung sino ko yung mga pro-China, like sa bibig pa mismo nila nang galing yung mambabatiko sila ng ibang tao about sa parang ganyan, makabayan or whatsoever. Ay nako. Sabi ng kampo ni Robin Padilla, sabi ng abogado ng chief of staff niya si Attorney Philip Jurado, misunderstood daw lagi si Robin. Misunderstood lang daw ng bayan. Ha? Sabi naman tungkol kay Marcoleta, yung mga sinasabi daw kasi ni Marcoleta na kinukot siya, taken out of context daw. Taken out of context. O kaya, mga kabunyog, mga kababayan, misunderstood lang daw si Robin o natitake out of context lang daw. Misunderstood o baka hindi naiintindihan. Diba? Or, sobrang hirap niyang intindihin. Yun na lang siguro. Kasi sa sobrang hirap nating intindihin siya, hindi talaga natin alam kung ano yung ginagawa niya. Diba?
Kaya nga yung pagiging senador nga niyan, parang, ewan ko, satisfied ba kayo sa pagiging senador niyan? Tapos malaman-laman natin, parang siya yung isusulong na vice president ng angkan nila. Di ba? Like, paano mo ma-justify yun? Magtatandem kayo. Like, may nakita kong online yung pangalan ng tandem nila, Padildo daw eh. Padilla Duterte ang sagwa, di ba? Diba? Yeah. Padildo. Or Dopad. So anyways, ano naman siya? Yun nga, parang yung isa, naging vice president na napakaraming issue, di ba, na hindi pa na masagot-sagot. May impeachment pero hindi pa pinasimulan yung impeachment, meaning hindi niya, kumbaga, since hindi na pasimulan yung impeachment, hindi siya totally clean kasi hindi niya nilabanan yung mga mga binahapot sa kanya eh. Tapos biglang tatakbong presidente. Tapos yung isa naman, yung pagiging senador na hindi natin alam kung para saan, 'di ba? Or ano yung pinaggagawa niya yung nung pagiging senador niya is tatakbong vice president. Like seryoso parang. Actually, ano din to eh, mas maganda din to na ipakita natin sa kanila na parang tama yung ginagawa nila. Para syempre, si Robin yung babakbakan. Diba? Or pwede ding style nila yan, na kapag tatakbo si Sara Duterte at saka si Robin Padilla, pwede din na ginawa nila strategy yan para si Robin yung sasalo ng mga paninira. 'Di ba? Kasi huhusgahan si Robin ng ng todo-todo niyan eh. Gaya ng mga artistang tumakbo noong 2025. 'Di ba? Like ginisa talaga ng todo. Pwedeng ganyan. Parang ginagawang pain si Robin Padilla, Tsaka halatang halatang may boss to eh. 'Di ba? Sabi niya parang hindi daw siya tatakbo lang daw siya kapag may iutos si FPRD. Like seryoso kayo, magkakaroon ba yun ng vice president na sunod-sunuran lang? Di ba? Ewan ko na lang. Si Marcoleta, wow. Yung mga Duterteng senador na humihingi ng pangunawa ng taong bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, humihingi sila ng pangunawa ng taong bayan. Bakit? Kasi nami-misunderstood lang daw si Robin Padilla. At si Marcoleta naman ay nati-take out of context. Alin yung sinasabing nami-misunderstood daw si Robin? Nami-misunderstood daw, sabi ni Atty. Philip Jurado, yung kanyang chief of staff. Halimbawa daw, yung mga pronouncement ni Robin tungkol doon sa ang kabataan ay weak, mahina. Nung panahon niya daw, sabi ni Robin, wala namang depression na yan. Malalakas daw ang ng kabataan. Ngayon daw, hindi na. Iba na daw ang kabataan ngayon. Ay, syempre, grabe yung backlash doon. Negative backlash. Grabe. Sabihin mo ba naman ng mga kabataan na weak? Kaya nag-react ang mga kabataan. Ay naramdaman niya ngayon yung backlash noon. So ngayon, nagsusorry. Ang ngayon, ang paliwanag ng chief of staff ni Robin, misunderstood. Misunderstood lang daw si Robin. Ito naman si Marcoleta, yung tungkol sa West Philippine Sea, yung sinabi niya na sabi niya i-give up. Yung mga island na yan, yung mga isla na yan na Kalayaan Island Group, KIG, nasa labas na yan ng ating exclusive economic zone o EEZ. Para malinaw na yung guhit natin ng ating baseline. Lang yan, diba? I-give up na lang yung na yan. Sobrang dali lang nilang sabihin. Kala mo naman talaga wala tayong mga kababayan na nakatira doon. Diba? Kala mo naman talaga sarili nilang pera yung ilalabas nila dyan eh. Tsaka kahit naman sabihin natin na walang nakatira doon, para kung pasok sa teritoryo natin yan, sa atin yan. Diba? Kasi di naman natin alam kung baka magagamit pa natin yan sa future. What if kapag time will come, may madiscover yung China dyan? Limpak pala yung likas na yaman dyan. Tapos yan yung isa sa makapagpayaman sa kanila. Di nga tayo. Masusulat na naman tayo sa kasaysayan yan. Di ba? China super successful lalo, di ba? Dahil dun sa kinuha nilang na teritoryo ng Pilipinas na wala eh. Dinebate ng mga pro-China senators eh. Di ba? Di naman about yan yung na parang ilalaban natin yung West Philippine Sea kasi parang tayo, nang aaning lang tayo sa China, hindi natin kaya. Hindi naman about yan yung usapan eh. Ang about yan, yung pagprotekta sa kung ano talaga yung sa atin.
Di ba? Di ba sabi ko sa inyo dati par na itong mga pro-China senator na to or yung, sige, magagalit sila kapag sinasabi silang pro-China eh. Yung mga, yung mga pinaggagawa nila is pumapabor sa China. Di ba sabi ko na sabihin nyo kung ano talaga yung mga hakbang, tingnan natin, di ba? Hindi yung parang sasabihin nyo lang, wag nyo ginaganyan yung China. Wag nyo papalagan yung China. Wag nyo ginagalit yung China. Kasi kahit wala naman tayong gawin eh. Like, I mean, sabi ko nga sa inyo, di ba? Na saka lang titigil yung China kapag ibigay natin sa kanila yung gusto nilang makuha. Ngayon sinabi ko, kung gusto nyo talaga, sabihin nyo, di ba? Kung paano matitigil yung China. Hindi yung sasabihin nyo na wag nyong tindigan dyan or whatsoever. Wag nyong ginagalit yung China. Kasi yun nga, ang pinakasagot lang talaga dyan, makuha ng China kung ano yung gusto nila. So ngayon, sinubukan ni Marcoleta na what if i-give up na lang natin yung KIG. So ang ending, binati ko siya. Ngayon nung binati ko siya, binawi niya yung sinabi niya. Hindi naman yan yung ibig kong sabihin. Pero sobrang linaw parang nung sinabi niya na i-give up niya yung KIG, yun yung ibig niyang sabihin. Na parang ibigay sa China yung gustong kunin ng China. Actually, parang peace pa lang yun eh. Hindi talaga yun yung gusto ng China, di ba? At kita nyo naman, backlash malala. So, binawi. So, yan yung issue talaga dyan sa West Philippine Sea na yan. Di ba? Kasi kayo, aware din kayo eh, na hindi talaga ganyan kadali na isuko natin yung kung ano yung sa atin. Di ba? Kasi literal na hindi na pagiging makabayan yan. Di ba? So, yun lang naman. Kaninang batikos yung statement na yan ni Marcoleta, kaliwat kanan ngayon yung batikos sa kanya, ha? ang palusot na ngayon ng kampo ni Marcoleta, taken out of context. Parang pareho din kay Robin, misunderstood. Misunderstood. Hindi naman daw ganun ang pagkakasabi. Taken out of context. Kaya lang ang sabi ng kanyang kapatid, na si Katunying Taberna. Sabi ni Katunying, hindi, wala akong nakikitang taken out of context doon. Pinanood ko yung buong video. Ang linaw-linaw. Ganun talaga yung pagkakakuha ko sa sinabi niya. Wala, hindi taken out of context yun. Kaya, galit ngayon si Marcoleta, taken out of context daw. Pati kay Senador Ping Lacson, galit siya. Kakasuhan daw sa Ethics Committee eh. Si Lacson. Kakasuhan daw ni Marcoleta eh. Bakit? In-splice daw kasi yung video. Yung video ng proceedings ng Commission on Appointments, in-splice. Ay hindi daw yun, kaya malaki daw na ano daw naman yun, hindi naman tama yun na ginawa sa kanya yun. Parang lumalabas na ang mga sinabi niya, sirang-sira siya, pero hindi niya naman sinabi yun. Sabi ni, in-splice yung video ni, kaya yan yung mga ngayon ni Marcoleta. Parang taken out of context at saka Ewan yung ko lang pagkakakuha ng mga sinabi. nadidismaya na din yung ibang DDS kay Marcoleta kasi dati naman sobrang bilib na bilib sila kay Marcoleta, 'di ba? Na to the point siya talaga yung nagiging voice ng mga DDS eh. Pero sa ngayon kita nyo naman kung paano na biglang dumami yung issue ni Marcoleta. Like 2025 siya na kaupo. So ngayon 2026 so mga 6 months, 7 months something like that pa, kalahating taon pa lang. 'Di ba? Pero sobrang dami niya ng issue. Sabi ko nga dati nung naupo si Marcoleta na parang sobrang tapang na tapang niya sa Senado. Like sabi ko dati na nako, mahihirapan sila kay Marcoleta dyan kasi kakaupo lang na senador niyan eh. Tapos, di ba, syempre, konti pa lang yung mga issues niyan. Tapos ngayon, biglang dumami eh. Parang ewan mo na lang kung, sobrang bilis talaga ng pagdami. Nagsimula nun sa kuryente niya na free kuryente daw sa 2,000 bill. Di ba? Tapos nasundan na nung yung kay Guteza. Tapos itong sa KIG, yung pagiging pro-China, di ba? Yung napapansin ng mga kababayan natin. Yung sa SOSI niya. Di ba? Biglang dumadami pa. Ewan ko kung yan. Panahon na ba? Di ba? Panahon na mismo yung na biglang inuga bigla eh. Di ba? Pero sobrang bilis lang talagang sobrang bilis lang talagang dumami ng issue ni Marcoleta. Ewan ko dahil ba yan sa nung dumating na siya sa tuktok na pinapalakpakan talaga siya ng mga DDS. Yung kay Diskaya pa, dagdag pa natin yun. Diba? I think connected pa rin yun sa mga so yeah. Biglang dumami yung issue ni Marcoleta talaga. Yan, parang misquoted, di ba? Yan, misquoted. Ito naman kay Robin, misunderstood. Ano ba yan parang lumaki yung ulo, ganyan? Or
na pupur na yung judgment niya dahil sa, biglang paglaki ng ulo. Something like that. Ewan ko. Si Ruby, sasawsaw pa sa issue ni Ruby. Hindi daw totoo na si Robin ay talaga daw misunderstood si Robin. Ang galing daw ni Robin, ang daming batas na mga naipasa. Sa totoo, ano lang naman siya doon, co-author lang siya doon, hindi naman siya sponsor. Diba? Ang magaling Yung sa sinasabi ko sa inyo. Hindi siya misunderstood. Hindi lang talaga siya maintindihan. batas, sponsor ka kasi ikaw yung magtatanggol nun eh. Pero kung co-author ka lang, pipirma ka lang doon bilang co-author. Tapos pagmamalaki mo na, kasama na yan sa naipasang batas. Alam na yan. Si Senadora Risa, kunti ang naipasang batas, pero mga sponsor naman siya ng mga batas na yon. Ayan, dali lang naman. Kung gusto mong marami kang maipasang batas, ilagay mo ako dyan, co-author ako niyan, co-author. Pero hindi naman ikaw yung magdidipinsa nun kasi co-author ka lang naman. Ang matrabaho dyan na talagang nag-ano dyan, yung sponsor. Anyway, paano naman si Robin hindi ay panay sablay? Hari nga ng sablay. Tapos sasabihin nyo ngayon misunderstood. Ang daming sablay. Unang-una kasi, ano ba ang expertise ni Robin tungkol sa mga depression na yan ng kabataan? Totoo naman problema yan, yung depression ng kabataan. Anong expertise niya dyan? Anong expertise niya para mag-ano yan? Talagang ganun. Pag hindi mo naman kabisado yung topic, talagang ganun ang sasabihin mo. Anong sasabihin mo? Nung panahon namin, wala pa yung depression. Actually, yung sa usapin kasi ng mga kabataan, I think two context kasi yan. Di ba? Dalawang context yan. Hindi natin pwedeng isahin lang Like, pwede natin siyang, for example, yung pagiging weak ng kabataan. Merong mga kabataan kasi na, yung sa weak leader kasi ng comment ni Robin Padilla, pwedeng matamaan doon yung mga bata na nakakaranas talaga ng depression, Like, every bata kasi may kanya-kanya kasing may kanya-kanyang pinagdaanan. Tayo nga na nasa adulting stage na tayo, di ba? Bonus na lang na nakakaya pa natin. Pero, syempre, yung mga kaidaran natin, mga Gen Zs, mga millennial or whatsoever, dumadaan din sa ganyan. Di ba? Yung iba, sumusuko. Yung iba nga, di ba? Inaano yung mga sarili nila. Di ba? Kasi, nabibigatan na sila Pero yun nga, meron din naman kasing ibang mga kabataan na konting kibot lang, di ba? Like, for example, ayaw nila na masakop tayo ng China. Pero ayaw din nila ng ROTC. Di ba? So, yan yung isa din, yung sobrang kaartihan ba na parang ayaw mag-ROTC. Di ba? Like, ayaw yung sakupin tayo ng mga dayuhan, pero ayaw nyo rin na mag-ROTC kasi natatakot kayo na mangitim kayo. Diba? Natatakot kayo sa init. Diba? Parang ganyan ba? So, meaning, yung pagiging weak ng kabataan, pwedeng pwedeng dalawang konteksto, diba? Pero mga kabataan na sobrang nag-iinarte, siguro yun. Pero hindi mo pwedeng sabihin in general kasi. Parang weak ang mga kabataan ngayon. Hindi po pa ibigay kung ano ba yung tinutumbok mo. Ginawa mong general, babalik talaga sa'yo. Diba? So, yeah. Disclaimer na lang siguro. Diba? Ewan ko kung mag-agree kayo. Basta yun yung ko. Comment down below din kayo. Kaya ngayon, negative yung mga reaksyon sa kanya. Si Marcoleta naman, bakit mo sasabing taken out of context? Ang yabang-yabang mo kasi pag nagsasalita ka, akala mo lagi kang tama Akala mo, expert ka sa Hindi naman lahat ng pagkakataon tama ka. Hindi naman lahat ng pagkakataon magaling ka. Pag nabibira siya ngayon, pag walang bumibira sa kanya, kala mo ang galing-galing niya. Actually, yung sinasabi niya na yan ni Marcoleta na yung walang coordinates ang West Philippine Sea, saka invention lang naman natin yan. Matagal niya nang sinasabi yan, kaya lang noon, hindi pa siya kinakounter niyan. Ayun yung kinakounter na siya nila Professor J. Batong Bakat. Mismong ni-retired Senior Associate Justice Carpio, binibira na siya. Di nalalagay siya ngayon sa alanganin. Tapos dahil nalalagay siya sa alanganin, na-i-expose yung kabangkarutihan niya, hindi niya kayang i-depensa, sasabihin niya ngayon, taken out of context. Ayusin niyo kasi. Kayo, Robin, Padilla, at saka Marcoleta, ayusin niyo. Hindi pwede yung pag nasusukol kayo, nalalagay kayo sa alanganin, sasabihin niyo, misunderstood, taken out of context. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Okay, kung sanang i-discuss ngayon. Actually, magaling din sila sa ganyan yung, ewan ko kung palusot ang tawag dyan. Sobrang talaga ng ko dito, para lalamunan ko kapag, nalalamigan. But, yun, yung sa sosi ni Marcoleta, meron na siyang explanation dyan. Kasi sinabi niya na yung mga pera doon na yun, binigay na, di ba? Bago pa lang yung pagtakbo niya. Kumbaga, hindi pa siya tumatakbo. Binigay na yung pera.
Pero bakit hindi niya yan sinabi nung una, di ba? Ang sabi niya lang, anonymous, di ba? Anonymous lang to eh, di ba? Ayaw nilang magpabanggit ng pangalan eh. Di ba? So ngayon, nagkaroon siya ng time na sabihin yun. Pero syempre, nabutasan pa rin siya doon. Inaano pa rin siya ng mga kababayan natin. O, edi, kung ganyan pala, donation with tax ba yung tamang word? Something like that. So kapag nakakuha ka daw ng donation, parang need daw na itatax yung pera na yon. So kung hindi niya pa rin dineclare yun, di ba? Is tatamaan pa rin siya doon. Or pwede niya namang sabihin yun sa sosi pa rin eh, di ba? Na parang sasabihin niya na, eto, nakuha ko to. 'Di ba? In advance, hindi pa ako tumakbo, pero since gagamitin ko naman to sa pagtakbo ko, ilalagay ko na lang din to sa sauce. 'Di ba? Dapat ganyan. 'Di ba? Kayo, isipin nyo. So, yan lang naman. Opinion ko rin naman yun. Kayo, ano sa tingin nyo doon? 'Di ba? Kaya lang mayroon na namang nangyari ngayong hapon. Mayroon na namang nangyari ngayong hapon tungkol kay Marcoleta. Alam niyo kung ano? Ay, di ba sabi ni Marcoleta, kakasuhan niya raw si Carpio ng treason. Ay sinimplihan lang siya ni Carpio eh. First year law student, alam na kaagad na ang treason, hindi mo pwedeng ikaso sa panahong ito ng peacetime, walang gera. Pag may gera, kumampi ka sa kalaban ng Pilipinas, yun ang treason. Pero ngayon, kahit naman tayo may tension sa China, wala naman tayong declaration of war. Diba? Parang nakakatawa, diba? Kung sino pa yung yung medyo pumapabor sa ibang bansa, sila pa yung may lakas ng gana, may lakas ng loob na magkaso ng treason. Like, what the heck, man? Seryoso. Treason. Eh kasi kung may gera tayo sa China ngayon, kasuhan na natin sila Marcoleta ng treason, saka sila Cayetano. Pero dahil nga wala namang gera, hindi mo pwedeng kasuhan ng treason. Eh di wala, napahiya si Marcoleta. Napahiya, sobrang napahiya. Ngayon, ano naman ang palusot ni Marcoleta? Ang palusot na naman ni Marcoleta, hindi ko sinabing kakasuhan kita ng treason. Yun na naman ang sabi ngayon ni Marcoleta, mga kabunyog. Hindi niya raw sinabi na kakasuhan niya si Carpio ng treason. Pinopronounce niya na daw, sinisintensyahan niya na si Carpio ng treason, hindi na raw kailangan kasuhan. Yan naman ngayon yung dialogue ni Marcoleta. Hindi niya raw siya sinabi. Ano ba yan? Pinag-iisipan niya ba muna yung sasabihin niya? Diba, bago niya sabihin, or sinasabi niya lang yung gusto niyang sabihin, tsaka saka na siya damage control kapag hindi maganda yung kinakalabasan. Kasi I think yung sa KIG, talaga, yung sinabi niya na i-give up. Ewan ko kung tinitest niya lang yun, or nadula siya doon, or out of, diba, init, na parang, i-give up na lang natin yung KIG. Diba? Malinaw naman eh. Ano bang ibig sabihin? May ibang ibig sabihin ba nung sinabi niya na i-give up natin yung KIG? Meron pa bang ibang ibig sabihin nun? Tapos sasabihin niya, hindi ko sinabing i-give up yung KIG. Like, ano yun? Parang harap-harapan tayong inoob-ob or ginagawang tanga whatsoever. Diba? Kasi malinaw, yun yung sinabi niya eh. Na i-give up natin yung KIG. Tapos mga ilang araw or after that na nagkaroon ng backlash. Hindi ko sinabi na i-give up. Diba? Give up yung sinabi mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi mo sinabi na i-give up. Like, what the? Tapos ito naman, yung sa treason. Kakasuhan ng treason. Tapos hindi ko sinabing kakasuhan ng treason. So meaning, kapag may mga sasabihin pa siya in the future, ilulusot niya lang yan sa hindi ko yan, hindi ganyan. Pero yan yung sasabihin niya. Diba? Weird. Parang din parang Robin din mag-isip. Ang ngayon pa lang daw, hindi niya na daw kakasuhan kasi guilty na raw ng treason si Carpio. Yan naman yung ngayon yung kanyang mga kabunyog, mga kababayan. Nagkakaluko-luko na itong si Marcoleta eh. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, una sabi niya, hinahamon ko si Tariela, si Batong Bakal o kaya si Carpio at saka si Carpio. Magdebate tayo. Si Tariela saka si Batong Bakal, hindi, sabi nila, wag na. Hindi naman pinagdidebatihan ng West Philippine Sea kasi settled na yung mga issue na yan. Pero si Carpio, sabi ni Carpio, accepted ko. Accepted ko. Ano ba yan? Parang nagyayabang. Yan din yung isa sa
sa problema ng koponan nila. Like, sobrang lakas nilang maghamon. Tapos kapag pinalagan, biglang mag-ano, di ba? Biglang maglelelo ng hamon ng debate, hindi tutuloy sa debate. Yan din yung ginawa ni Baste dati, na parang inaano niya si Tory. Tapos nung pinalagan, boxing, hindi pumunta. Nagdadahilan, ayaw kung maano ka. Like, parang Xerox copy lang sila sa isa't isa. Mayroon na ngang mag-host at magpo-provide ng venue, yung Philippine Bar Association. Hindi na naman. Sabi na naman ni Marcoleta, hindi. Makikipagdebate ako kung walang limitation ang debate. Kakita ka naman ng debating walang limitation. Ano yan? Debate ng mga lasinggo. Debating pang inuman yan. Nagre-reasoning na lang eh. Nagpapalusot na lang eh. Akala kasi nila par, every time na ano sila, hahamunin ko no. Parang hindi nila ini-expect na papalagan sila eh. Ngayon kapag papalagan, ano ba magandang palusot nito? Parang parang si Bato. Entreles! Ngak-ngak ka lang ng ngak-ngak ICC. Bring it on! Tapos nag-on na yung warrant of arrest ng ICC. Tago muna ako. Bahala kayo dyan. Bayan. Pero syempre, yung comment ng mga DD sa part na yan na parang nagyayabang nung una, tapos biglang naduduwag sa dulo. Ang tingin lang ng mga DDS dyan, mga supporter nila is, kinengkoy lang sila ng pinaglaruan lang sila ni Bato, pinaglaruan lang sila ni Marcoleta. Alam niyo yung ganyan para like, ewan ko, nagbubulag-bulagan ba sila na mga walang isang salita tong mga taong to? Diba? Or wala talaga, hindi talaga nila nakikita yun. Or I mean, nakikita nila pero wala eh. Mahirapan sila dyan kasi syempre, babatikusin na nga, diba? Sobrang loyal nila sa mga Duterte. Hindi nila hindi nila mabatiko-batikos yung diba? Kung sino mang nasa angkan nila as long as maka Duterte. Diba? Ito. Dito magaling yung dito magaling yung mga DDS yung sa anong tawag dyan? Kinikwenta or inaano nila yung mga dating sinasabi ng mga tao. Tapos, biglang nag-iba ngayon na parang walang isang salita. Example natin yung sa ICC. Sinabi daw ni PBBM dati na hindi niya papayagan yung ICC dito na hulihin si FPRD. So, parang inano nila yon na nakapasok yung ICC dito, nahuli si FPRD. Sinabihan nila si BBM na walang isang salita daw. Diba? Sinungaling daw. Diba? Tapos, ito na. Kapag sa side na nila, sinabi naman ni Robin, hindi na siya tatakbo eh. Diba? Pero ngayon, na si Robin, parang inaano na, kung gusto nilang tumakbo ako ng vice president, tatakbo ako. Diba? So, wala. Hindi nila i-call out yan na wala ka palang isang salita, Robin. Pumapabor sa kanila eh. Diba? Yan yung problema. Ngayon na naman, mga kabunyog, ang issue na naman ni Marcoleta, hindi naman daw siya nagsabing kakasuhan. Hindi daw siya nagsabing kakasuhan. Sabi niya, pinupronounce niya na daw, guilty si Carpio. Si Carpio daw ay guilty ng treason. Kaya hindi na siya magkakaso. Ngayon pa lang daw, pinupronounce niya na guilty ito sa treason. Diba? Yan din, parang pinupronounce niya na guilty na si Pero, tatandaan nyo si Marcoleta dati, galit na galit siya kay Lacson nung sinabi ni Lacson na hindi niya paniniwalaan or hindi siya parang hindi niya inaano si Bryce ba yun? Diba? Na parang ni Marcoleta na ba't parang may judgment ka na agad? Galit si Marcoleta dyan eh. May judgment ka na agad. Pero ngayon siya naman yung nag-judgment na agad. So pwede din pala namin sabihin na si FPRD dun sa sa ICC guilty na yun. Baka masaktan kayo. Ay di matindi na pala siya. Siya na yung complainant, siya pa yung prosecutor, siya pa yung judge. Mga kabunyog, mga kababayan. Kasi sabi ni Marcoleta, hindi naman daw niya kakasuhan si Carpio kasi ngayon pa lang daw ipopronounce niya na guilty si Carpio ng treason. Sabi ni Carpio, ay di mas malala pala. Siya na yung nagrereklamo o complainant, siya pa yung prosecutor, nagsasakdal, siya pa yung judge. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan.
noong February 4, 2025, hindi ko makakalimutan ang araw na yan. Nagharap kami ni Marcoleta doon sa Kongreso. Ha? Nakikipagdiskusyon siya sa akin doon sa vlog ko tungkol sa kanya. Ha? Nagtatanong siya sa akin, kada salita ko, binabara ako. Hindi, sabi ko, wala. Hindi ito magandang kadibate. Wala namang saysay makipagdebate dito. Parang debating lasinggo ang labas namin dito. Kaya hindi ko na pinatulan. Pero nung sinabi niya, mag-apologize daw ako sa kanya, sabi ko, I'm sorry Mr. Chair, I will not apologize. Tapos sinasite ako in contempt. Hindi naman pala siya member ng komite, hindi siya pwede mag-cite sa akin in contempt. Kaya, kumbaga, nakikita niyo yung parang yung pattern ni Marcoleta. Isasite ako in contempt, hindi naman pala siya member ng komite. O di hindi niya ako na-cite in contempt. Tapos manghahamon na naman siya ngayon ng debate. Nung sinagot siya ni Carpio, kung ano-ano nang sinasabi niya, dapat daw walang limitation ang debate. Pagkatapos na naman, kakasuhan niya daw ng treason si Carpio. Sinabi ni Carpio, ang treason hindi pwede sa peacetime. Nakalagay yan sa revised penal code. Ang sabi niya na naman, hindi ko naman sinabing kakasuhan kita. Ngayon pa lang pinopronounce ko guilty ka ng treason. Ay mga kabunyog, mga kababayan, wala ito. Mayroon na namang isang plano. So meaning, kakasuhanan niya naman. since na-educate siya dun sa part na hindi mo naman maano yung treason kung walang yera eh. So na-educate siya dun. Siguro na tamaan yung ego niya. Pinalusot niya, hindi na kakasuhan. Guilty ka na agad. Din talaga, nagpapalusot pa rin talaga, par. Pero, wala. Superhero pa rin ng kabila yan eh. Daw si Lacson sa ethics committee, papailan daw ng ethics complaint. Bakit? Kasi in-splice daw ni Lacson yung video. Mga kabunyog, mga kababayan, in-splice daw ni Lacson yung video para lumabas na mali-mali yung kanyang mga sinabi. Hindi naman daw ganun ang pagkakasabi niya. Ang ginawa daw ni Lacson, yung present ni Lacson na video ay in-splice. Yung daw ginawa na yun ni Lacson, yun, papailan daw ng kaso sa ethics committee ng Senate. Imagine niyo yan. Imagine niyo yan, mga kabunyog. Kung ano-ano nang naiisip ni Marcoleta, nang hahamon ng debate, kakasuhan si Lacson ng ethics complaint. Sus naman. Ang tindi naman ito. Imaginein mo, sa ganun lang na issue, kakasuhan mo ang kapwa mo senador sa ethics committee ng ethics complaint. Unang-una, ang mga members ng Senado, ang mga members ng Kamara, ng Kongreso, mayroon yang parliamentary privilege. Ibig sabihin, yung mga sinasabi nila, kahit nga mali ang sinabi ng kongresista at ng senador, hindi mo pwedeng kasuhan ng libel. Kahit nga yung sinabi kapag nag-i-speech ang congressman, o kaya kapag ang congressman at ang senador nagsasalita sa Kongreso, hindi mo sila pwedeng kasuhan. National plans and inequitable distribution. Yung HPEP data also shows yung Nasa na ba allocation yan si not consistent. Villanueva ngayon? Si Bato rin. Nakakamiss na si Bato. Absent na, Sayang yung boto ng tao kasi sa kanya eh. So anyways, that's it na lang muna. So ang video nito is mula kay Viral Broadcast PH. Supportahan niya yan. Tapos syempre, Attorney Enzo, support niya rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino like, comment, share, subscribe. So yun, malinaw pa sa klaro, parang I think napasok talaga si Marcoleta sa sarili niyang mantika, like kasi sobrang pinapainit niya kasi yung niya, di ba? Nadadala talaga siya ng bugso ng damdamin niya. Sabi ko nga sa inyo yan, parang lumaki yung ulo niya. Kasi yun nga, parang kumbaga si Marcoleta kasi nung pagpasok niya nung pagkaupo niya mismo, di ba? Nanalo siya 2025, nakaupo siya sa pwesto. Parang sobrang dami niyang parang na kinamanghaan talaga siya. Like, Marcoleta Danyo, sobrang tapang. Naging all-star siya bigla eh. Di ba, ng mga DDS. Tapos, ayun, sabi ko nga sarili ko, grabe. Mahihirapan sila dyan kay Marcoleta kasi wala pang issue. Bagong upo pa lang eh. Pero I think panahon na lang din talaga yung di ba, trumabaho. Kita nyo naman, biglang tinambakan siya ng mga sa kanya, di ba, mga batikos. Yan din siguro yung na dapat ma-learn ng ibang mga papasok sa politika na huwag kayong magiging masyadong visible. Kasi kung magiging visible kayo, magiging dominant kayo, di ba? Kayo yung mapapansin eh. Di ba? And then, syempre, sometimes kung pinapalakpakan kasi pinapalakpakan ng mga DDS yan eh. Lumaki yung ulo. Yun, hindi na na-control. Kay Guteza, tapos Sosi. Diba? So parang I think siya lang din yung pumapasok sa sarili niya, But anyways, din naman yan. Magandang din naman yan sa atin, kasi kahit papaano
gumagawa siya ng mga dahilan na pwede siyang batikusin. So, yeah, welcome to the club, di ba, ng mga DDS, di ba? So, kay Robin naman, di ba, nag-ano pa na gustong tumakbo ng Vice President. Grabe yun. Excuse me. Grabe yun, like, hindi na nga tayo nasatisfy sa pagiging senador ng tao na yan. Diba? Actually, si Robin nga yung dahilan. Si Robin yung dahilan na hindi na nanalo si Willie Rebillame, si Philip Salvador, mga artista, Bong Revilla. Si Robin yung si Robin yung dahilan bakit hindi nanalo yung mga taong yun eh. Kasi nakikita nila si Robin Padilla hindi functional eh. Ay, okay naman siguro kahit pa paano meron naman siyang nagawang batas pero I think siya ewan ko kulelat bang tawag diyan. Sobrang layo niya sa pagiging senador ng iba. 'Di ba? Na ewan ko, hindi natin siya nakikitaan ng talaga senator na Tsaka sometimes kasi yung nagbibigay siya ng yung mga opinion niya na parang ewan ko, 'di ba? Paano natin i-digest. Tapos yan kapag tatakbo kang vice president, yung maihahain mo sa amin? Ihahain mo yung utos ng mga nagpatakbo sa iyo. Ito din yung talaga kung bakit na siya, nababansagan siyang obob ng karamihan kasi yun nga, magbigay ka ba naman ng statement, 'di ba, na kung gusto ni FBR din na tumakbo akong vice presidente, di tatakbo ako. Like, what the heck? Di ba? Anong tingin mo sa posisyon sa gobyerno? Di ba? Uupuan mo lang yan dahil sa may gusto magpaupo sa'yo. Yung mga public official nilagyan ng mga upuan yan dyan. Di ba? Para sa mga tao na willing talagang pagsilbihan yung mga kababayan natin. Pamunuan talaga yung Pilipinas. Hindi yung mga tao lang din, 'di ba, naggaling sa politika. Ngayon nakakainis actually sa sobrang honest ni Robin Padilla. I mean, okay naman. Nakatulong din naman yung pagiging honest niya. At least sa sobrang honest niya, alam na natin na pinapatakbo lang yung taong to. Sunod-sunuran, literal na tuta talaga. Ito yung galit na galit kapag may mga tuta pero wala, susuportahan pa rin nila yung tuta. So kung if ever tatakbo yan si Robin, kung aabot ng milyon-milyon yan yung boto na makukuha niyan, ibig sabihin lang milyon pa rin talaga yung nauuto sa mga ganyan, dinadaan sa pangalan. Pero I think pinapatakbo lang naman nila si Robin kasi yun nga, sikat, diba, pwedeng mag-draw ng votes kahit papano. Kasi Lito Lapid nga nanalo nga kahit hindi naman natin nakikita dyan sa Senate, di ba? Sorry. Tapos yun nga ang tingin ko rin din kasi dyan pwedeng ginagawa lang nilang decoy si Robin Padilla if ever patakbuhin nila. Kasi syempre isipin nyo to. Kunyari si Sara Duterte tatakbong presidente. Tapos yung vice president niya is hindi naman, hindi kapansin-pansin. Like for example lang, bang maganda example? Gawin yung vice president si Jamie Bundok, di ba? Yung senador nila. So meaning, hindi pagpupukusan ng tao yun, di ba? Kasi sino ba yan, di ba? Vice president, magpupukus sila dun sa mga kilala talaga. Ngayon, kapag si Robin Padilla kasi yung patatakbuhin nila, yung attention ng tao, pwedeng mapunta kay Robin babatikusin nila si Robin. So, yung mga batikos kay Sara Duterte, pwedeng mapunta kay Robin. 'Di ba? Yung mga weak, yung kabataan, uungkatin yan. 'Di ba? Yung mga issue dati na kahit sunugin yan, mangangamoy Duterte. So, parang kahit papano, yung galit ng tao, doon mapunta kay Robin. Pwede ding strategy yun, 'di ba? Na kaya patatakbuhin nila si Robin. Kahit na alam nila na hindi naman talaga yan fit sa pagiging vice president But yeah, I think yan yung reason. Ang kinagandahan lang dyan, kung sakaling lulusot si Robin Padilla as vice president tapos si Sara hindi siya, parang magiging wala lang din siyang silbi as a vice president, diba? Pero grabe na talaga kung manalong vice president pa yan if ever tatakbo. Oh my goodness. Pero I think talaga yan
yung mga DDS talaga mapipilitan sila na iboto si Robin Padilla kung kung i-pair up siya kay Sara Duterte Pero yun nga, nakakatawa lang na willing talaga silang bumoto ng hindi qualified as long as kasama nila sa politika. Like, grabe talaga yung mindset na yan. Ginagawa na talaga nilang some kind, inaano ba nila yung power sa Pilipinas? Diba? Parang tripping to stay na lang yung ginagawa. Hindi na, running to serve. Wala nang ganun. Yan yung nakakalungkot. But anyways, kaya naman masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So again, Viral Broadcast PH, Filipino, si Attorney Enzo. Subscribe nyo rin. Tapos, yeah, that's it. Thank you so much for watching. Filipino is out.